Mainit na balita. Sabi ni Senate President na karapatan naman anyo ng mga senador na magtanong. Wala tayong debate sa karapatan nilang magtanong. Totoo naman sapagkat po. naman yun. Ngunit, Trabaho talaga nila yon. ngunit, kayo po'y nakikita at naririnig ng mamamayan. Oho. Kaya yung pagtatanong po ninyo, ayusin nyo. Oho. Sapagkat kayo po ay susukatin sa uri ng mga tanong na itinatanong ninyo. Na yung mga tanong ay talagang doon lamang nakasalalay, nakabatay doon sa budget. Alisin natin yung anumang personal na maaring May motibo, maisangkot opo. o motibong personal na nakasangkot doon. Pagka ganun, tinanong natin, parang sinakyan natin yung Opo. yung walang kakwenta-kwentang pagtatanong na yun. Di ba? Kong Dante, may matinding banat sa di umano'y walang kwentang panguusig ni Senator Riza Ontiveros kay VP Sara Duterte. Napag-usapan nga ni na Congressman Marcoleta ang nangyaring girian sa pagitan ni na Senator Riza at ni VP Inday noong nakaraang budget hearing para sa opisina ng Vice Presidente para sa taong 2025. Ayon nga kay Kong Dante, ay natural lang talaga na magkaroon ng mga panguusig lalo na sa proseso ng pagbibigay ng budget, ngunit tila pumalag ito sa tila'y pamimersonal ng senadora patungkol sa kanyang mga katanungan. Nabanggit nga ni Senator Riza na di umano ay kung maaari ibigay na lang sa ibang ahensya ng gobyerno ang pondong nakalaan sa opisina ng Vice Presidente upang pag-isahin na lamang. Dahil di umano ay halos magkaparehas lang din naman ang mga proyekto na magbibigay ng tulong sa mga mamamayan, bagay na may punto naman di umano ayon sa kongresista. Ngunit ayon din sa kanya ay matagal ng parte ito ng tradisyon at lahat ng opisina ng pangalawang pangulo sa mga nakaraang administrasyon ay mayroon talagang nakalagak na pondo na pwedeng gamitin, kaya't bakit naman di umano tatanggalin pa ito sa panahon ni VP Inday na tila ba'y pinepersonal at pinupolitika ng senadora. Nabanggit din ni Kong Dante hindi umano'y pakikialam ng senadora tungkol sa librong ipinalimbag ni VP Sara na naglalayong mang-inganyo pa sa ating mga kababayang magbasa na wala namang masama di umano sa ideyang ito at maganda pa nga ang layunin ng pangalawang pangulo. Dagdag pa niya na di umano ay hindi na dapat lagyan pa ng personal na interes ang mga panguusig patungkol sa budget upang maiwasan ang mga bangayan sa susunod. Diyan ho sa Senado ay naging mainit din ang usapin kong ng pagdinig naman noong isinalang po sa budget deliberation ang tanggapan ng pangalawang pangulo, yun ng OBP, at nagtatanong ang isang butihing senadora, Senadora Riza Ontiveros, na napunta po ang tanungan doon sa librong ipinalimbag yata ng tanggapan ng pangalawang pangulo, Kong. At doon, Ano ba tinatanong diyan? Kasi baka magkamali tayo. Alam mo ba kung anong tinanong niya? Paano ba ang pagtatanong? nauwi agad doon sa yung parunggitan eh. Parang ang dating ata, ano ba? Nagkaparunggitan. Oo, yung dalawang... Paano mo nasabi yun? Ano ba yun? Iniisip ko yung tanong ni Senadora Riza Ontiveros. Dito sa budget muna, paano nagsimula? Ang naitanong kasi ata ako yung parang meron atang budget na 10 million pesos na ipalilimbag yung libro na isinulat mismo ng pangalawang pangulo ni BP Inday. Dahil sa bandang huli na yon. Okay. Siyempre may pinagmulan yon na ang pagkakabanggit, ito, nabasa ko lang naman sa mga dyaryo kasi, Jen. Siyempre, ang Senado, gaya rin namin sa House of Representatives, katungkulan namin na himayin yung budget. Tama po ng naman lahat ng ahensya o opisina ng gobyerno. Kung nga yung opisina ng Pangulo, subject to budget analysis yan. No? Totoo. Talagang hinihimay, tinitingnan talaga. No? Ganon din ang Vice President. At saka lahat ng ahensya nababudgetan ng ating national budget na tinatayang 6.325 trillion pesos. Yes po. Na ito'y nakalatag sa iba't ibang departamento, ahensya ng ating pamahalaan. So isa dyan ay ang opisina ng Vice President. Ang pagkakaalam ko, sang-ayon doon sa mga accounts sa periodiko dyan, tinatanong ni Senador Riza Ontiveros kung po pwede na lang ipagkatiwala doon sa mga ahensya na kapareho din naman pala ang pinaglagakan ng pondo ng Vice President. Halimbawa, yung tungkol sa
serbisyong pag-aaral, edukasyon. Opo, Department of Education. Meron siyang allotted budget for education. Opo. O anumang aktibidad na nauukol sa edukasyon. Edukasyon, Sabi niya, doon na lang natin ilagay lahat. Para sa gano'n, naka-streamline na lahat yung serbisyo. Isang departamento Hindi yung na lang. nag-overlap, hindi yung nagkakaroon ng overlapping. Okay. Nagdi-dispense ito ng ganito, ikaw din meron kang ganyan. Pagkatapos doon naman sa health, sabi niya, sa ating pangkalusugan. Ipadaloy mo na rin kanya doon sa Department of Health ahensya siguro. na nakakaalam ng bagay na ito. So, Department of Health, ano? Opo. Ito na naman pabibigay ng kung ano-anong ayuda. Ipadaan mo na rin sa DSWD. DSWD Yun na naman yan. ang kanyang tungkulin talaga eh. Bakit pa kinakailangan kanyang meron ka at meron na rin ito? Sabi naman ni Vice President Sara, kasi naman kanya, bilang Vice President, ako rin naman ay kinikilala ng ating mga mamamayan na nakapagdi-dispense din naman ng ganitong mga serbisyo. Opo. Hindi mo naman mayaalis, sabi niya ganon, napupuntahan ako ng tao. Alam mo, totoo yun dyan eh. At practice naman talaga yun, Kong. Sa amin lang eh. Yan, opo. Ako ba'y tagabigay ng... hindi namin tungkulin yun eh. Ang tungkulin lang namin, siguro kung... merong ibibigay yung gobyerno, padadaan sa amin. Ngunit ito, hindi namin pwedeng ilagay sa aming budget eh. Wala kaming ganun eh. Totoo po. Ngunit ang Vice President dyan, tingnan mo, ang Vice President, ang importansya ng kanyang opisina, ito yung naghihintay na maging Pangulo eh. Kung sakasakaling may mangyari sa ating... ito yung Succession, opo. Ito yung ating saligang batas dyan eh. Tama. Ang ating saligang batas, meron talagang isang opisina na pinaglalaanan na kung may mangyayari sa ating Pangulo, kailangan may papalit. Yun lang naman ang kanyang Kumbaga sa sasakyan, sabi nga natin, Reserva. alam naman ng Vice President yun eh. Totoo naman po. Reserva ka. Di ba? Reserva ka. Yun ang ating tuntunin eh. Yun ang sistema ng ating gobyerno. Kinakailangan ay merong continuity. Yes. Ngayon, dahil ikaw ay Vice President, tinitingala ka rin ng ating mga kababayan. Alam nila na kapag di-dispense ka rin ng serbisyo. Halimbawa, may dumating na tao sa kanyang opisina, grupo ng mga tao na nangangailangan, Madam Vice President, pwede po ba niyong tulungan naman kami sa aming napakalaking pangangailangan? Sasabihin ba namin, ano po ang pangangailangan nyo? Ito pong mga ganito, pumunta po kayo sa departamento na ito pong ganyan. May mga kalusugan po problema kami. May masasabi yung tao eh. Ano ba naman yung bigyan mo rin siya ng konti? Sapagkat may darating din naman eh. Hindi naman mauulit yung binigay niya eh. Di ba? Sapagkat yung binigyan niya na yon, hindi na pupunta sa sapagkat meron namang mekanismo dyan eh. Opo. Na yung repetition na gan, duplication, mawawala na yun. Hindi na ubra. Hindi ubra. So alam kong gagawin naman nila, bibigyan po namin kayo pero hindi na po kayo masasali sa maring ibigay po ng isang departamento kasi doble na po yun. Ayun. Ganun naman yun eh. Meron tayong merong mekanismo naman na tinutunton. Ngayon, doon sa ganung klaseng pananagutan diyan, hindi mo maikakaila na kailangan ng Vice President 'yon. Ngayon, ang pagtatanong naman na at saka yun naman ito kung practice ng lahat ng mga naging Vice President ng bansa, di ba? Kaya nga, bakit naman sa ngayon kinakailangan kilatisin mo na, kinakailangan himayin mo na lahat? Bakit ngayon inalisan mo na nga ako ng confidential fund eh. Pati ba yung mga pondo na dati namang ibinibigay sa opisina, kung questionin mo pa naman? O kaya nga nagkaroon sila ng parang hindi mabuting paliwanagan. Napagkamalan yata yung senadora na may personal. Hanggang sa dumating sa libro, Jen. Ayun, opo. Ano ba yung libro na yon? Yun daw itong libro nga, sabi, nagkakahalaga po ng 10 milyon na kino-question, bakit kinakailangang magpalimbag pa ang tanggapan ng pangalawang Pangulo? Yun, isang kaibigan, ang titulo pala niyan, Kong, na iniakda daw ata mismo ng pangalawang Pangulo. Yan ba yung cover? Opo, yung cover po yan. Ano yan? Isang ibon tsaka isang sisiw?
Kuwago po yung isa. Kuwago. Isang ibon tsaka isang kuwago. Interpret mo nga yan, Jen. Opo, kwento ni Inday Sara Duterte. Hindi, Yan po nakalagay. pwede bang magkaibigan yung, ano ba yan, pipit o loro? Ano ba yan? Wala po nakalagay. Basta parang isang klase lang po ng ibon kong eh. Yung bang kuwago, ibon, hindi. Isang, opo, ibon din So, po yan. parehong ibon yan. Opo. Kaya lang mukhang, alam mo yung ibon Oho. birds of the same feather, flock together. Pag hindi kayo magkabalahibo, hindi kayo, Oo. mukhang ito, hindi magkabalahibo itong dalawang ito Nagsimula nga raw po ang kwento ata para naging isang magkaibigan. Yun. Hindi ko po nabasa ng kabuuan. Hindi nga, kapag titingnan mo ito, Jen, Opo. pag i-interpret mo to, Oho. yung isa, ano yung isa? Anong ang klaseng ibon? Kuwago po isa. Isa naman, sabi natin loro. Oo, loro. Oo. Sa makatwid, sa tunay na ibon na kuwago at saka yung loro, maring hindi sila pwedeng magsama. Dahil tama po. hindi magkabalahibo yan Oho. Hindi Naalala yan- mo, birds of a feather, Same feather. flock together. Yes, opo. So baligtarin mo yon, yung hindi magkabalahibo, hindi pwedeng Hindi magsama. sila magsama, yes, sir. Pero dito, sa cover, gusto niyang pagsamahin. So, ako ang tingin ko dito, advocacy ito, Jen. Yes po. Kahit na yung nag-aaway, pwedeng maging magkaibigan. Hindi ba tama yun? Totoo po yun. Totoo naman po. Anong masama doon? Alam nga naman, puro lang kayo magkakaibigan. Hindi ka ba mag-iisip na pati yung kalaban mo dapat maging kaibigan mo rin? Oo naman ko. Halimbawa, ako, nag-advocate ako. Hindi lamang yung malawakang pagbabasa. Sapagkat kulang ang pagbabasa ng mga tao ngayon. Mga ano natin, mga estudyante. Actually, yun po ang punto pala ni BP Inday ko. Yung punto, kinakailangan magbasa. Palaganapin yung pagbabasa. Palaganapin ang pagbabasa at kinakailangan yung binabasa mo, naiintindihan mo. Yes. Kasi maraming nagbabasa ngayon, marunong lang siya magbasa. Opo. Pero hindi niya naiintindihan ang binabasa niya. Di ba problema yun? Totoo po yun. Direk Edward. Ngayon, yun lang ang unang step. Oho. Ang gusto niya dito, ma-advocate niya, pati yung hindi magkakabalahibo, maging magkaibigan. Ayun. Di ba napakagandang advocacy niya? Totoo naman po ko. O ano ang problema mo kung Isang senador ka kaibigan. din? Ano ang problema mo? Tinatanong mo pa akong ganyan. Kunwari ako si BP, Opo. bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Naintindihan mo ba yung advocacy ko? Well, hindi na nga na-push yung ganyang bagay ko. Natanong nga kasi nagkaroon na ng patod sa dahan sa magkabilang panig. Mukhang nagme-personal ka dyan di ba? Pati ba naman yung advocacy, simple lang ito, ni hindi mo pa pala binasa, kinwestiyon mo na Yun na nga. Mabuti sana kung halimbawa, bago ka nagtanong, binasa mo muna. At may nakita kang hindi mabuting pinupuntahan siguro ng libro, baka sakaling may punto ka ng konti. Pero dito lumilitaw, ni cover, hindi mo tiningnan Mabuti pa ako, nakita ko ngayon Oho. Magandang advocacy ito, Jen. May interpret natin, Isang kuwago at siyang loro, pwede palang magsama. Oho. Naging magkaibigan. Di ba? Sa huling, may nakita ko, na-screenshot ko, sa huling pahina, ang sabi ito, last part lang yung binanggit sa akin kung hindi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Yun ang hindi ba? Yun ang Pero sa kahuli-hulihang pahina, na ito ata ang talagang target, mukhang na preempt lang Kasi inunahan Anong target? Anong nakita sa itong kahuli-hulihang kahuli-hulihang pahina, na preempt ito kasi inunahan na ni BP Inday kasi yung line of questioning ni Senadora Ontiveros, nabasa na niya na uuwi dito sa huling pahina Na ang huling pahina po, nandun ang larawan ni BP Inday Sara na nakalagay sa huli, kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang ika-15 pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at kalihim ng kagawar ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan. Yun po. May masama ba ron, Jen? Well, maaaring may minasama ng iba. Halimbawa, ako si BP Sara, ikaw naman sino ka? Si... Sabihin mo na. Halimbawa, ako si Chis Escudero. Ayaw mo pa kasi. Okay. Opo. Hindi, kunwari, kinwestiyon mo. Opo. Sapagkat nakalagay dun sa akin, Rodante Marcoleta. Yan. Ilang ano? Ika-15 pangalawang Pangulo. Rodante Marcoleta, ika-18 pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opo. Taga-Tarlac at anak ng magsasaka. Yan. Isang mabuting kaibigan. Oho. Halimbawa, kinwestiyon mo ako,
Ito yung sasabihin ko sa'yo. Mr. Jen Escudero. Opo. Opo. Gusto mo ba na ilagay ko rin ang litrato mo rito? Ba? O kontra ka pa ba pag nilagay ko litrato mo rito? Ay, hindi na. Ha? Hindi na. O ilalagay ko litrato mo. Opo. Senador Jen Escudero. Opo. Isang senador ng Republika Oho. na nakatatlong ulit nang bumalik. Halimbawa, gano'n. Hindi ko alam kung magkano. Dating gobernador ng Sorsogon. Na kahit kailan, Oo. ay hindi ko rin siguro magiging kaibigan. Halimbawa, gano'n na. Wala namang problema doon, Jen eh. Halimbawa, alam mo ako, grade 1 ako. Kailan ko ba na unang nakita? Grade 1, Jen. Oho. Hindi ko na sasabihin sa'yo kasi mas matanda ka sa akin ng 3 taon eh. Opo. Okay. Tingnan mo yung mga unang libro na nilimbag. Primary Opo. school ito eh, primary. Pag tiningnan mo yung inside cover, Opo. kaya ako nakilala yung President Diosdado Macapagal din. Opo. Kung dano. Makikilala mo na kung kailan ako grade 1 eh. Opo. Ikaw naman Elpidio Quirino naman ang dinatnan mo, hindi ba? Ito nga nakalagay eh. Nakalagay yung litrato ng Pangulo ng Republika nung panahon na yon. Ayun. Nakalagay, Diosdado Macapagal, Opo. Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam mo na ang sinasabi niya? Oho. Pakaingatan ninyo ang librong ito. Okay. At ang lahat ng nilalaman ay kailangan yung pagsikapang basahin sapagkat ito'y makatutulong sa inyong buhay. Oho. Ngunit iingatan ninyo ito sapagkat ito'y gagamitin ng inyong kapatid na susunod sa inyo. Pero nandun yung pangalan niya eh. Opo. Anong masama doon? Well, Di ba? Kaya nagiging personalan ito Opo. eh. Di ba? Well, sabi ko nga sa inyo. Ako ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun ba yung mga tanong na itatanong mo sa akin? Ang nangyari nga dyan ko, ang nakikita kasi, doon sa line of questioning nga po ko, nakita niya na para kasi ipamamahagi itong mga libro sa mga bata, mababasa ng bata, mababasa din ng nanay. Well, nagselos ka ngayon. Parang indirectly. Di gumawa ka rin ng libro mo. Well, May problema doon, gagawa ka ng libro mo. Yun na nga po. Indirectly, niya, parang ang dating parang campaign strategy ang bagay daw na po ito. Napakababa. Alam mo, yun pinakamalayong mangyayari. Sinasabi ko nga sa'yo, ang libro ay isang advocacy. Lalo na kung pinamagatan niyang isang kaibigan. Opo. Ako hindi ko kukontrahin yun dyan eh. Kung ako ay, baka ako ay baka makagawa nga ako baka kopyahin ko pa yun eh. Pwede. Kasi isang advocacy, hindi lamang sa nag-i-invite ka ng malawakan na pagbabasa sapagkat kailangan naman talaga masanay ang mga batang mag-aaral ng pagbabasa. At pagkatapos yung advocacy mo, kahit hindi kayo magkabalahibo, nakagaya ng sinisimbolo ng cover ng libro nito, ihikayatin ko siyang maging kaibigan. Yun ang dapat natuntunin eh. Paano kasi, ang pinag-uusapan, tama siya eh. Pinupolitika lahat eh. Yun na nga po. Di ba? Kung ako si Senadora, pwede bang ilagay mo ako dyan ang nihil obstat? Ako ang imprimatur. Mga ganon. Para lang maisama ko rin yung pangalan ko dyan siguro, di ba? Wala naman siguro masama doon. O kaya sabihin niya, pwede mo bang palitan yung title? Kasi Kuwago at saka Loro at saka Kuwago. O di pareho silang may litrato ngayon. Ayun. O si BP Inday, Loro, yung isa Kuwago, di ba? Tapos ang title, Ang Magkaibigan. Okay na yan, di ba? Para walang usapin tungkol dyan. Ang libro pala kong ay kwento ng isang Kuwago na nawalan daw po ng isang kaibigang ibon at tahanan dahil sa isang bagyo. At isang pala kaibigan na Loro ang tumulong sa kanya na muling itayo ang kanyang pugad. Yun palang pinaka-gist ng storya. Di tama-tama ngayon. Nakahanap tayo ng Kuwago, di ba? Opo. Mukhang maganda yung pagkakabanat ng dalawa eh. Ngayon, nakita mo ngayon kung sino yung Loro at kung sino yung Kuwago. Well, Vox Populi.
Siguro, tanong natin sa kanila, dapat bang masamain, ano? Ano ba ang tanong mo? Sino mang kuwago at sino yung loro? Ano ba naman yan? Baka sabihin, ito sa ganang mamamayan, ginagatungan pa yung... Ang saganang mamamayan dyan ay peacemaker. Ay, opo, tama Kailangan ipaalam natin sa mamamayan, ito pong programang ito ay hindi po pinagmumulan ng pagkakanya-kanya. Hindi po. Kami po ay peacemaker. Pag nagko-comment po kami, ang gusto namin, yung mga kuwago at mga loro, maging magkaibigan. Magkaibigan. Dinidiscuss po natin sapagkat ito po ay merong napakalaking significance sa lipunan. Sapagkat kapag naipunla po natin ang pagkakaisa, ay napakaganda po sa bansa natin. Kaya po ina-analyze natin, dapat po kung mga senador kayo, pag magtanong naman kayo, wag naman po yung... Bakit sabi ni Senate President, karapatan naman anyo ng mga senador na magtanong. Wala tayong debate sa karapatan nilang magtanong. Totoo naman sapagkat po. naman yun. Ngunit, Trabaho talaga nila yun. ngunit, kayo po'y nakikita at naririnig ng mamamayan. Kaya yung pagtatanong po ninyo, ayusin nyo. Sapagkat kayo po ay susukatin sa uri ng mga tanong na itinatanong ninyo. Bagay, diba? tama kayo dyan, Kong. Yun ang atin. Di ba? Vox Populi. Di tuloy na, doon sa atin. Dapat bang, gusto ko sana tanong sa kanila, Kong, kung dapat bang, sang-ayon ba silang ituloy na lamang yung pagpapagawa ng libro ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Kasi kino-question nila, parang plano ata ngayon ay hindi na ito ituloy. Pagka ganun tinanong natin, parang sinakyan natin yung walang kakwenta-kwentang pagtatanong na yun. Diba? Siguro sabihin na lang natin, ganun ba dapat ang paano ba yun? Kasi ang gusto natin kasi puro policy questions eh. Okay. Policy questions na ang ibig sabihin, kailangan yung mga tanong ay talagang doon lamang nakasalalay, nakabatay doon sa budget. Alisin natin yung anumang personal na maaring maisangkot o motibong personal na nakasangkot doon. Sa kaya ang tanong mo, dapat bang ang pagtatanong tungkol sa budget ay meron pang mga personal na motivation? Ayan. May personal na motibo, no? Mga ganyan. Ay, sige. Dapat bang personalin? Ayan. Ang mga pagtatanong na uukol sa ating national budget? Yan. Sige. Di tanong natin yan, Kong. O sagot niyo po, opo, okay lang po yan. Letter A. Huwag sagot niya naman, mukhang mali po yun Hindi tama, wala namang kinalaman sa pag-budget po yan. Yan, letter B. Mag-message po ng A or B sa atin po mga text hotline, 0953-562-508.